Yes mga kaibigan, magandang araw sa inyo, magandang araw ng Huwebes sa inyo mga kaibigan. At syempre nandito na naman ang tropang K2 dito para magsama-sama na naman tayo sa isang oras na talamitam, no? Mga kaibigan, talakayan dito lamang yan sa programang K2 dito sa DCGB 1458. Mga kaibigan natin dyan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, makipagtalamitan po kayo sa amin dito, no? Mag-text lamang po sa 0926-7422-338 at 0925-888-1458. Dito lang yan sa Kapihan sa Radyo Calabarzon. Ang topic natin ngayon mga kaibigan na edukasyon at teknolohiya. Education and Technology ngayong araw ng Huwebes. Kaya kami narito sa piling nyo. Yes, mga kaibigan, magandang hapon. Ito naman ang inyong kaibigang Zen. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw ng Huwebes, no? Ika-4 ng Pebrero at malapit na kaibigan Robert, no? Yung mag-celebrate ang buong bayan, buong bansa ng Chinese New Year. Kaya ating mga kaibigan dyan, no, nagpapadala ng mga paswerte. Ating mga kaibigan dyan sa SM San Pablo, SM Calamba, mayroon na silang mga money tree. Kaya kaibigan Kati. Okay, sa ating mga kaibigan, lalo na dyan sa mga Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon, magandang hapon sa ating lahat. Okay, isang oras na naman ang tropang K2 dito sa programang dito sa DCJB, istasyon ng radyo dito sa Calamba City. At huwag kayong mag-atubiling tumawag sa aming numero na binigay sa akin ng kaibigang Robert. At or pwede kayong tumingin sa ating website, no? Sa www.dcjb.ph. And then syempre yung ating K2 dito page, like nila yon at pwede sila magbigay ng comments, suggestions or kahit ano pa man. Okay. Magandang hapon ang inyong kaibigan si Cathy Lipton. Magandang hapon sa Calabarzon at Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, mga kaibigan, sa ngalan ng kaibigan nating Saul at Sol Lozano, Saul Paat, Sol Lozano at syempre magsama-sama tayo sa isang oras na talakayan, talamitam, no, sa edukasyon at teknolohiya mga kaibigan. At mamaya-maya mga kaibigan, makakapanayam natin ang presidente ng Batangas State University dahil ngayon nga, no, kaibigan Sen, nilaunch yun nung TOAD ba yun, kaibigan Sen? Yung na parang amphibious na yun, para sa disaster yun, no? Rescue. Kaya yun ay collaboration, project collaboration of the Department of Science and Technology as well as the Batangas State University College of Engineering. Yan ang kagandahan, kaibigang Robert, no, na yung partnership with the education sector and the scientific community para naman ma-solve yung ibang problema natin na talagang lalo na pagdating sa disaster. Although El Nino tayo ngayon, ano bang expect natin sa El Nino? Mga droughts yan, di ba? Sobrang drought. No? Sobrang init. Kaya nga, yung ibang ating mga probinsya ngayon, nag-declare na ng state of calamity. At pagdating naman yan, kabaligtaran, baka sobra namang ulan na idudulot nun. Di ba? Pag sobrang ulan naman, aapaw na yun sa mga estero, aapaw sa mga ilog, kaya pupunta na sa kabahayan. Kaya ang mangyayari dyan, pag-rescue, no? Kaya lang kagandahan ngayon, meron na mga designated evacuation centers, lalo na ang mga malaking syudad o kaya mga malaking bayan. Pero ang pag-transport, malaking problema yan, kaibigang Robert. Kaya yung parang amphibious rescue boat yung ginawa nila na pwede sa land, pwede rin sa tubig. Kaya yan, mga kaibigan, no, makapanayam natin para mabigyan tayo ng additional information and knowledge on the project na yun ay gawa ng mga estudyante at the same time supported by the Department of Science and Technology. At nandyan sila ngayon sa Talisay, Batangas. Nagsimula yan kaninang 2:00 ang launching. Ngayon, medyo may programa pa sila. Pero mamaya, makausap natin sila, kaibigang Robert. At isa ding announcement, tuloy na yung ating ground project, yung grassroots online web-based newsroom na magaganapin ngayong Sabado, February 6, kaibigang Kati, and 7. February 6 and 7, dyan sa Chepico Hall sa
Central 1 na Jose Rizal Elementary School dito lang sa lungsod ng Calamba. At inasahan natin ng mga estudyante, yung mga kabataan patrollers, Patroller, darating sila. okay, mga more or less 180 students coming from 12 universities and colleges dito sa Calamba, and augmented by at least three members in a community, no, sa mga barangay, na yun naman ay isa din sa programa ng ating DILG, Tama. Department of Interior Local Government Director, City Director Miss Lenny Bautista. Okay, very active. Kasi ang importante dyan sa ating grassroots participatory journalism, at least meron tao, focal person who really knows how to report properly. Gagaya ba sa ginawa ng OCD? Kaibigan, no? Office of the Civil Defense na tinipon yung mga media, Yes. practitioners, and binigas doon kung ano yung mga possible disasters and calamities that Alright, might yes. happen and how to report it properly. Tama. Diba? Tulad niya katulad ng sinkhole, Okay. yung landslide, pagbaha, yan mga diniscuss doon para naman sa panig naman ng mga mamahayag ay ma-deliver na maayos yung tamang impormasyon, tamang mga terminologies, no? Dahil syempre medyo risky yun pag nagkamali ka ng terminologies. Like for example, earthquake, magnitude at intensity, may pagkakaiba yung mga kaibigan. Ngayon, kung naibalita na dito sa Calamba City ay talaga namang ang paggalaw ng mga tao ay magnitude. Hindi ganoon, mga kaibigan. Ang magnitude ayon sa taga-Pag-asa at taga PBOX ay ang magnitude ay ito yung pagyanig ng lupa. At yung intensity, ito yung mararamdaman mo. Gaano kalakas ito, no, mga kaibigan. Yan yung pagkakaiba ng magnitude at intensity. Okay, at yan mga kaibigan, ngayon paman sa dati, ang paanyaya ng tropang K2 dito, masarap talaga makipagtalamitan, no? Pag ikaw ay humihigop ng isang mainit na kape. Alright. Yan ay isang kaugaliang Pilipino na tuwing hapon, hindi lang hapon, umaga, habang nakikinig ng mga balita sa umaga o kaya nagbabasa ng diaryo, pahayagan, kakiba talaga yung kape. Perfect match for the day news events. At Kaya ngayon namang hapon, bago naman tayo uwi sa ating mga sarili-sariling bahay, nandiyan tayo sa opisina, pwede naman kayo mag-monitor sa atin, makinig sa atin, to lighten up the day, no? Kung anong additional knowledge and information that we can give and you can get from us, because it is our, we try our best, no? To contact the experts and the possible people na who could give us advanced information and knowledge sa mga topics o mga issues of the day dito sa ating bayan at sa karatig na lugar. Correct. Kaya mga kaibigan, At siyempre, kaibigan sa bago natin tayo magbigay muna ng konting paalala, mga taga Cavite, taga Silang Cavite, mamaya po, pagbalik po natin, may panawagan po, yung serbisyo publiko po ito, mga kaibigan, galing pa po ito ng Dubai, no, nananawagan. Maya po, ihahatid po namin sa inyo ang impormasyon, lalong-lalo na dyan sa mga taga Cavite, Silang Cavite po, mga kaibigan. okay, so huwag kayong alis mga kaibigan, kami ay babalik. Sino nga bang pipiliin mo na mamuno sa bayan mo? Dapat matinong liderato, may malinis na puso at pagkatao, walang bahid na katiwalian, malawak at malalim ang karanasan, subok na't matibay ang kakayahan, at ang tanging hangad paglingkuran ng bayan. Pagpapatuloy ang simulain, tuwid na daan ay pag-iibayuhin, maunlad na buhay ay matatamasa at magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang
gawi, wag nang hayaang muling mamayani. Katiwalian at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Wag nang hayaang tayo ay pamunuan ng mga abusado sa kapangyarihan. Wag nang dulutang tayo ay pagharian ng gusto isuko ang ating kasarilan. Malayo-layo na rin ang ating narating, na itutuwid na ang maling gawain. Mahaba pang daang tatahakin, pagpatuloy ang tapat simulain. Magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan. May kakayahan ng bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan. May kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan. May kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan. May kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma, magpapatuloy ang reforma. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipawbaya sa mga sakali. Bakit tayo magpapaakit sa mga kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Marojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Kasi si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Ako po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, Chief of Police po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Bilang kabataan, May kay kaming ipahayag. ang aming opinyon at saloobin. ikaw, may K ka ba? DCJB 1458, dito ka na sa may K. Narito ang inyong mga kaibigan, Robert Maico, Sol Rosano at Sen Trinidad, K2 dito. Sarap ng ating pagsasama, kami po'y nag-aalala. Yes mga kaibigan, muli tayo nagbabalik. Ang oras natin alas 4:18 ng hapon, 4:18 in the afternoon. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng SM Calamba. Kaya kami narito sa piling nyo. Yes mga kaibigan, no, at ang topic nga natin ngayon, Education and Technology, no, at maya-maya nga makakapanayam natin ang presidente ng Batangas State University dahil nga may nagaganap ngayon na launching ng amphibian, no, doon sa Tactical Operative Amphibian Drive doon sa Talisay, Batangas. Pero bago yan mga kaibigan, no, at alam naman natin mga kaibigan ng programang K2 dito at ang mga programa rito sa DCJB 1458 ay naka-live streaming at ito'y namomonitor sa panig ka ng mundo. At ngayon nga, itong mga kaibigan natin si Arlene Mariposque ng GMA7 dito sa Laguna ay nakamonitor sa mga oras na ito. Hi Arlene, at sana ay okay ka dyan. Ali. At siya ay may panawagan sa atin. No? Lalo na yung nabanggit natin
ito ay taga silang Cavite, no? Yung mga taga Cavite na mga kaibigan natin diyan. Sana itong panawagan na ito ay maipaabot nyo rin sa mga kilala nyo, no? At para dito sa taong ito, si Carlito Arenas. Ito po ay isang Pinoy OFW na nakomatos po sa Dubai Hospital. Kaya nananawagan ng mga kaanak niya na yung mga nais tumulong na makauwi ito sa bansa sa lalong madaling panahon. Kasi po ito, si Carlito Arenas ay 49 years old, tubong silang Cavite. At may pamilya at mga anak mula sa bansang Saudi Arabia siya, Saudi. Nag-stop over siya sa Dubai at doon siya inatake habang pauwi na sana dito sa bansa noong last October 5, 2015 dahil sa chronic renal failure. Simula noon ay 3 times a week na siyang dinadialysis sa Dubai Hospital hanggang sa kasalukuyan. Aabutin ng mga magagastos mga kaibigan sa pagpapauwi kay Carlito Arenas na nasa halagang 85,000 dirhams o nasa mahigit 1 milyong piso. At maaari pang madagdagan ito kung mananatili pa siya sa ospital. Kaya nga ang panawagan nila, sana ay matulungan itong si Carlito Arenas na makauwi na sa bansa sa lalong madaling panahon para hindi na mas lumaki pa yung kanilang magagastos. Kaya nananawagan tayo sa mga aspiring mga politician, yung mga gusto nangako na tumulong sa ating mga kababayan. Ito po, humingi ng tulong. Sana po ay matulungan natin ito. Yes, mga kaibigan. At kaibigan Sen? Oh yes, kaibigang Robert, alam mo, isang malaking bagay ang pagtulong, ano? Alam mo, minsan pag ang aksidente ng tao ay talagang inabot ka, di ba? Well, anyway, yun, tama rin sa panagaan. Taga saan ba yun, kaibigang Robert? Siya ay tubong silang Cavite. Taga dito sa rehiyon ng Calabarzon. Oh, so, taga silang Cavite. Ang kalapit lang yan. Laguna, Cavite, magkatabi. Oo, kaya sana nga matulungan, lalo na itong mga tatakbo dito, politiko dito sa Cavite. Ito, kababayan nyo to. Ano nyo to? Constituent, no? Sana matulungan nyo itong si Carlito Arenas. 49 anyos, mga kaibigan. Okay. So, mayroon naman din tayong polo, di ba? Yung Philippine Overseas Labor Officer. Okay, para sa officer natin nandoon, pwede naman siguro yung mga kaibigan din natin, no, Filipinos nandun sa Dubai, na magkusa din sila siguro ipaalam. Yes, okay? tama. Pero dito sa atin, yung mga kamag-anakan na nakikinig, kay malaking bagay yon na nai-re natin dito. Sa programang K2 dito at sa himpilan ng DCJB. At syempre, hindi lang dito sa pag-broadcast, dun sa ating Facebook page, no, ipopost natin itong panawagan na ito sa ating Facebook page, sa K2 dito page, para naman na mas lalo pang kumala sa social media. Correct. Mas lalong maabot yung mga dapat makaalam nito at yung may mga magandang puso na tumulong dito sa tao. Okay, isang paalala lang din kaibigang Robert, sa ating mga kababayan na gusto mag-travel, no? Ito ay paalala ng ating Department of Health, no? Isingit lang natin kasi this has been already a growing international concern, yung Zika virus, ano? Although sa Zika virus naman, ang maapektuhan na yung mga nanay na nagbubuntis, ang advice nila, please avoid travel in places na nagkakaroon ng outbreak doon or may infection ng Zika virus na dala ng mosquito. At ang advice din nila, one way of preventing this widespread, no, to be contaminated is talagang linisin ang ating kapaligiran. Yes, kasi avoid the breeding grounds of this mosquito carrying yung mga viruses na yan, okay, kaibigang Robert. At isa rin yan, lalo na sa mga centers na congested na masyado, di ba, sa areas na congested, iba talaga yung paglilinis. Yes, at syempre, ibalik ulit natin, no, kaibigan Sen, no, ito nga dapat, ito napag-uusapan din to ng ating mga, mga namumuno. Pagka private, hindi maaaring masagot ng kasi itong si Arenas ay private hospital, kaya hindi masagot-sagot daw ng DMA. Pero sana naman matulungan, no. At syempre binabati rin natin yung kabiyak ni Arlene Mariposque. Yes, si Edjun. Yes, nakikinig silang dalawa at mga kaibigan nila doon sa Dubai. Dubai. Na rin silang nasa ibang bansa, no, kaibigan Yes, Robert. at syempre babalik pa rin yung mga yan. Kahit saan ka man, babalik ka pa rin. Yan. Okay, isang panawagan nito, kaibigan Robert. I think we have no time to
express this, kailangan natin ngayon. Ito yung kararating sa atin, no? Yung galing sa NGCP. Okay? Alright. This is just a public service, magkakaroon ng power interruption as preventive maintenance activity, no? Wala naman tayong kakabahala dito, mga kaibigan. Preventive maintenance ito sa February 6, Alright. Sabado. Pero tinitest nila yung power equipment and protection. Kaya lang, it is the provider kung sino saang lugar yon. So wala pang certain talaga dito. But rest assured, ating mga kaibigan, between 8 to 5 in the morning until the 5 in the afternoon on Saturday, February 6, magkakaroon ng power interruptions kasi magkakaroon ng preventive maintenance and testing of power equipment and protection ang National Grid Corporation of the Philippines, dito particularly sa Laguna. Ayan mga kaibigan, kaya malaking bagay yun, yung mga paghahanda. Di ba? Ano bang dapat ihanda, kaibigang Robert? Ay, siyempre, itong mga yan dapat alam natin, no, yung mga basic needs natin pagka halimbawa naman may mga ganyang brownout. Brownout ba, kaibigan sa inyo yung binanggit, yes, no? Okay. Yung power interruption. Di siyempre, yung mga ating mga emergency flashlights, kailangan yan. Tsaka, kung halimbawa, yung sa inyo, mga tubig ninyo ay medyo sa gripo, di dapat mag-imbak na kayo dyan, kung di kuryente nagpapagana. At makinig lagi sa balita, no, para sa update. At yun ang pinapayo ng taga Office of the Civil Defense, ang National Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Yeah. Kaya kailangan natin, mga kaibigang Robert, yung mabilis na pagdaloy ng informasyon talaga, no? Kaya yun din ang ginagawa ng ating Department of Science and Technology, Information and Communication Technology. Nakakaroon ng free Wi-Fi access sa public places. Malaking bagay ito, kaibigang Robert, kasi alam mo, tayo ngayon para bang kakibat na talaga sa ating, di ba, kaibigang Kati, kakibat na sa ating buhay, ang teknolohiya. Di ba, dati-rati. Malaking bagay yan. Months ang bibilangin or weeks ang bibilangin bago makarating ang ating mga mensahe. Ngayon segundo na lang dahil sa mga cellphone. Tama. Kaya lang nauso naman yung mga laptop computers at saka yung mga iPad, kailangan din natin ng free Wi-Fi, no? Wide fidelity internet access. Tama. Para makakuha tayo, makasagap. Mensahe. So, yun, isang programa ng Department of Science and Technology na magkakaroon ng free internet access in public places. Specifically, originally, 967 beneficiary municipalities, ha? Tingnan mo, kaibigan Kati, 967. Kaya yan ang may tulong sa teknolohiya na galing sa DOST. Yes, at syempre speaking of teknolohiya, kaibigan Sen, nabanggit mo na, ito nga, kanina pa nating binabanggit din, na ito nga ay yung meron na nagaganap dito sa Talisay, Batangas, kung saan dito nga, ila-launch ba to? Launching ngayon, no, mga kaibigan. Ito, karugtong din ito sa Office of the Civil Defense. Dito para ito sa disaster din, mga kaibigan. Itong nilaunch ng Department of Science and Technology at ang itong Batangas State University. Partner sila rito, nag-collaborate sila rito para dito sa project nito. Itong tinatawag nilang Tactical Operative Amphibious Drive, no, kaibigan Sen? Yes. At syempre para mga kaibigan, para mas makakuha pa tayo ng mga impormasyon kaugnay dito, makakapanayam natin ang presidente ng Batangas State University, si Sir Mr. Tirso Ronquillo. Sir, good afternoon, sir. Ay, magandang hapon po. Yes, sir. Live po tayo sa DCJB 1458 sa programang K2 dito. Kasama natin si kaibigang Sen at kaibigang Kati Lipton. At syempre, sir, yun nga, dahil sa paanyaya rin ng DOST, kaya lang, hindi kami nakarating kay mga Mr. Ronquillo. Dr. Ronquillo. Pero sa pamamagitan nito, maipahatid pa rin natin sa ating mga kababayan itong magandang proyekto ninyo, sir. Sir, paliwanag nga po itong tinatawag na Tactical Operative Amphibious Drive, sir. Sa ngayon po, kami ay nasa pangpang ng Lawa ng Taal at namin pong kasalukuyang nilulunsad ang ating tinatawag na amphibious vehicle. As an acronym, ito po ay TOAD, DOD, Tactical Operative Amphibious Drive. Ito po isang vehicle na lumulutang sa tubig, pwede rin gamitin sa lupa para magresponde sa mga rescue operations po
during calamities, typhoons, floods, at iba pa pong kalamidad. So, ito po ay isang proyekto, research and development project po, na ginawa ng ating mga researchers dito po sa Batangas State University. Ito po ay pinuntuhan ng Batangas State University and ng Department of Science and Technology. Pero ang nag-develop po ng teknolohiya ay ang ating mga researchers, faculty, and yours truly po as project leader ng research na ito. Ito po ay tumagal ng halos isang taon sa kanya pong research and development phase. At inaasahan po na ito ay magamit ng ating mga ahensya ng gobyerno katulad po ng Disaster Reduction and Management Council upang magamit sa oras po ng kalamidad. Kasalukuyan po kasama natin dito ngayon ang taga-Office of Civil Defense, ang Department of Science and Technology, ang Department of Interior and Local Government, at ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Batangas upang saksihan po kung paano nila magagamit ang teknolohiyang ito na sa ngayon ay atin pong inulunsad. Ang advantage po nito, ito ay pwedeng gamitin sa tubig at pwedeng gamitin sa lupa na pang-responde po sa ating mga kababayan sa panahon po ng kalamidad. Alright, sir. Sir, mga ilang capacity yung maisasakay dyan sa amphibious sa ganyang teknolohiya, sir? Sa ngayon po, ito po ay pwede maglula ng 5 hanggang 6 na katao sa ngayon. Ito po kasi phase 1 at amin pong kasalukuyan ng pinaplano din kung paano lalakihin pa or pararamihin ang pwedeng isakay sa ating amphibious vehicle na ito. Pero yan, sir, ito pong nilaunch natin, isang unit pa lang ito, sir. Isang unit pa lang ito, sir. Isang unit po ito. Pero, at atin pong inaasahan po ang mag-adapt nito, atin po itong i-commercialize. At ang Batangas State University po ang magko-commercialize po nito upang ipamahagi po sa ating mga kababayan sa Department of Interior and Local Government, para po sa mga munisipyo, para po sa mga probinsya na magamit po sa kanilang mga disaster and rescue operation. Sir, yung nabanggit nyo kanina, no, pinondohan po ito ng BSU. Magkano po ba ang naging gastos dito sa isang unit na? Ang Batangas State University po ay naglaan po ng pundong 700,000 at ang DOST po ay naglaan ng pundong 500,000. So, ito pong buong research and development phase ay nagkakahalaga ng 1.4 million. Ang isa. Alright. Opo, ang isa. But yun po ay research and development. Ibig sabihin, kasama yung research component. Ibig sabihin, kung development lang siya, katulad ngayon, pwede nang i-develop kasi tapos na po yung aming pag-aaral, pwede din siyang i-develop. Yung development po nito, yung cost of materials and development, siguro po abutin more or less mga 1 million ang development nito. So ngayon, sir, Dr. Ronquillo, kung sakali, yan, pagkatapos niya isang unit na yan, saan siya magbe-base? Saan siya dadalhin? Diyan mismo sa inyo, sa Batangas State University? Dito po, sa Batangas State University po ito naka-demo at anytime po ito ay pwedeng magamit at pwede po nating ipahiram ito sa ating mga local government units na pwedeng umiram nito. Alright. Yan po ba talagang, kumbaga, sir, yan pagkakadesign na yan, talagang, ito may katanungan, no? Ang ating kaibigan na Dr. Ronquillo, ano po ba ang additional? Bukod po doon sa pwede sa lupa, pwede sa tubig, ano po ba yung additional features pa nitong teknolohiyang ito? Ito po ay may onboard na dinevelop naming application na Global Positioning System. Pwede po siyang matrack electronically. Pwede makita ng remote dito sa shore kung nasaan na ang location nito. Electronically po pwede siyang matrack. Meron po siyang onboard na GPS system. At yung nagda-drive po nito, malalaman niya from the kanyang location. At yung nagmo-monitor naman niya remotely, ay pwede rin malaman kung nasan yung vehicle na yon. Alright. Sir, isang tanong din, no? At ito'y tanong ng ating mga kababayan. Ano pong nagtulak sa Batangas State University para at least magkaroon ng kontribusyon pagdating dito sa sa mga disaster equipment, katulad niyang nilaunch natin dyan, sir. Yung BSU, syempre, nandiyan yung ating mga estudyanteng matatalino, magagaling. Yes po. Sayang din naman kung hindi natin mapapakinabahan yung kanilang husay. Bukod po doon, sir, yung naging inspirasyon ninyo para ito i-create itong teknolohiyang ito, sir. As a university po, we are mandated to do research. We are not actually expected to teach or to transmit knowledge, but we are also expected to generate new ideas,
new concept. So ngayon, isa sa research thrust po ng Batangas State University is to use science, engineering, and technology in responding to disasters. So in this mandate po ay tayo ay nag-propose ng ganitong technology para magamit yung science and technology sa community disasters, disaster response. Ngayon ay ang isa po nagtulak sa atin ay ang cost nito, if you will be availing of this unit, this will cost you around or more than 3 million because wala akong locally gumagawa nito. So, napatunayan natin na sa ating kakayanan sa Batangas State University at sa pondo na atin pong nagamit na minimal, compared po dun sa cost nito outside, ay pwede pala na magawa natin. Yeah. So, yun pong challenge sa atin na gamitin ang science and technology at patunayan na ang kakayahan ng ating pong mga guro at researcher na pangaliksik ay kaya natin bilang mga Pinoy na mag-develop ng ganitong mga technology. Alright, sir. At syempre, no, talagang congratulations, sir, Dr. Ronquillo, dahil nga pinakita nating mga Pinoy, no, particular dito sa Batangas, Batanggenyo, talagang dati-rate yung mga ganyang teknolohiya, nakikita lang natin sa ibang bansa. Ngayon, locally made, no, at proud to be Filipino, sir. Pero bukod dyan, sir, ano po ba yung other ongoing projects natin bukod po ba dito sa amphibian? Sa ngayon po ay marami tayong kasalukuyang ginagawa dito sa Batangas State University when it comes to research and development. Sa kasalukuyan po, nakatanggap din tayo ng pondo mula sa United Nations World Food Program in developing tsunami early warning systems. Ang Batangas State University po ay inaasahan na makapag-develop ng 17 units of this na bigyan na po sa amin ng pondo. At kami po nakapag-develop na ng isang pilot unit. Ibig sabihin po nito, during tsunami or kung magkakaroon ng tsunami, magkakaroon po ng automatic alarm sa atin po mga LGU na may darating po na tsunami. Ito po ay may pakikipag-ugnayan natin sa PBOX. Yes. So, sa sistema po natin ginagawa, ang Batangas State University po ang magagawa ng alarm system just to alert our community po or our local government units in times po ng tsunami or kung magkakaroon po ng tsunami. Alright. This is expected po to be deployed in 17 municipalities or 17 areas po in the whole province of Batangas. Alright, sir, napakahusay, no, na congratulations po muli sa inyo, sa dyan po sa lahat ng taga Batangas State University. At syempre, sir, sana sa mga susunod, no, nais namin kayo laging makapanayam, lalo na yung mga research nyo dyan, no, sa Batangas State University. At sir, may ilang minuto na lang din tayo, huling mensahe nyo po at panawagan sa ating mga kabayan na paano ba dapat tangkilikin ang ating mga gawang mga katulad niyan na makakatulong naman sa atin dito sa Calabarzon. Okay po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakikinig sa amin pong nilunsad na program or project na ito ng Batangas State University. Akin lang pong sinasabi sa lahat na kami po as a university dito po sa Batangas State University ay patuloy po na patutunayan na ang talino at kakayahan nating mga Pilipino ay pwede nating magamit sa mga bagay na kapaki-pakinabang na tumugon sa pangangailangan po ng mga tao sa community. Hindi po natin pwedeng ilagay lamang sa library o ilagay sa shelves ang ating karunungan, kundi manapay ito'y gamitin sa ating pong community. Kami po sa Batangas State University ay nahahanda pong gumawa o tumugon sa ganyan po pangangailangan. Talaga po ang university at ang community ay dapat nagtutulungan sa pamamagitan po ng science and technology. So muli po, kayo po ay amin pong inaanyayahan na mag-aral dito sa Batangas State University at pong maranasan ang kalidad ng edukasyon na atin pong pinoprovide. Alright, napaka-husay, sir, sa very napaka-inspirational na mensahe ninyo at syempre ang programang K2 dito po dito sa DCJB 1458 ay talagang hanga ho sa inyo, sa pamunuan ninyo at sa dyan po, sa lahat, sa mga estudyante at lahat ng sumusuporta po sa inyong mga proyekto. Maraming salamat po, sir, sa oras at sana sa uulitin, makapanayan pa namin kayo at sana live tayo dito, magkita-kita at magkaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa mga inyong mga research at yung mga gagawin pang mga teknolohiya makakatulong sa ating mga kababayan. Sige po, maraming salamat din po. Mabuhay po tayo lahat. Alright, yan po ang tinig ni Dr. Tirso Ronquillo, ang presidente ng Batangas State University, mga kaibigan. Yes sir, doctor means Doctor of Philosophy. Yan kaibigan, at saka yan ay isang scientist. Alam mo, masarap makatalamitam ng isang scientist kasi alam mo, yung feeling mo mayroon kang you feel
tawag dito, kaibigang Kati, maramang meron kang peace of mind na yun pala, may pag-asa talaga. Magkakaroon kang pag-asa na ang Filipino at its best talaga kung bigyan ng pagkakataon, really come up to the situation. Tama. Di ba? Tama yun. Kasi ang nangyayari kasi we have been yung bang following yung mga western okay, mga galing sa ibang bansa, na mga teknolohiya. Pero kung bibigyan lang talaga ang research and development, di ba? Dito sa ating bansa ay talaga man meron tayong makukuha. In fact, ang ating mga matitikas at matatalinong mga professor at mga tawag na ito, mga scientists na nasa ibang bansa ay talagang namamayagpag ang kanilang trabaho, no? Si maliban ang Pilipino talaga, masipag naman talaga ang Pilipino. Totoo yun. Mayroon tayong language fluency, no? Even ang English is our second language. Pagdating na sa ibang lugar, talagang ang Pilipino will come up to the situation talaga. Tsaka napakaganda nung sinabi ni Dr. Ronquillo, kaibigan Sen, na huwag natin ilagay lamang sa library ang ating karunungan, ang ating kaalaman, di ba? Dapat ipakita natin yan, ilabas natin yan, makakatulong sa ating mga kababayan. Okay, batiin ko lang itong aking granddaughter, no? Si Isa. Nagmumento sa atin, kaya nag-ano dito sa aking tawag nito, kaibigan Robert, sa aking tablet. Yes, okay, nag-greet. Okay, kumusta kayo? Isa, ano na ito? Grade 3. Pupil, kalalabas lang ito. Alright, at syempre mga kaibigan, alas 4:40 ng hapon at kami magbabalik, magbigay muna muli tayo ng ilang paalala. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipawbaya sa mga sakali. Bakit tayo magpapaakit sa mga kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Kasi si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Ako po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, Chief of Police po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Sa DCJB 1458, may K akong mamuhay na may takot sa Diyos, respeto sa kapwa at pagmamahal sa bayan. DCJB 1458, dito ka na sa may K. 1458 DCJB. Yes mga kaibigan, ang oras natin alas 4:42 ng hapon, 4:42 in the afternoon, at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng St. John and Paul Colleges. Yan nga no, at napakaganda ng mensahe ni Dr. Ronquillo, Dr. Tirso Ronquillo, presidente ng Batangas State University, diyan sa kanilang Tactical Operative Amphibious Drive na nilaunch diyan sa Talisay, Batangas. Kanina nandun daw sila sa kalagitnaan ng Taal, no? Sa may Taal Lake sila, no? Kasi nga sinubukan nga itong unit na ito, itong Tactical Operative Amphibious Drive, na makakatulong, no? Nandun din ang representative ng Office of the National Regional Disaster Risk Reduction Council. Baka nandun si Director Vic Tomasar, kaibigan Sen. At siyempre, yung mga kaibigan natin dyan sa Department of Science and Technology. Napakahusay mga kaibigan ng ating mga kababayan dyan sa Batangas State University. Saka ang kagandahan doon, kaibigan Robert, meron mang similar product sa ibang bansa ay hahalaga ng 3 million. Di ba? Yung 3 million na yung ginagawa nila with the same capability, no? May mga sensor, radar sensor, then pwede sa tubig, pwede sa GPS, may GPS. Operability nila pag sa mass production, halaga na lang ng 1 million. So, instead of buying abroad, meron ka lang magagawa na 3 sa ganyan ng teknolohiya. And that is an advantage sa atin ng Philippine government. Di ba, kaibigan Robert? And that is really necessary kasi
mahaba ang coastal areas natin, di ba? Halos maraming bayan na nasa coastal areas. Kaya pwede doon pag umapaw, lumaki yung tubig, so magkakaroon ng baha sa kanila. Now, yung rainfall naman na galing sa bundok, no, aapaw naman, papunta naman, siyempre lower level. Yes. So, aapaw ngayon yan. Kung saan yung medyo valley, doon yung maipon ng tubig. So, kung mayroong rescue, di ba, na galing sa tubig na umapaw, or yung flood waters, pwede nang dadalhin sa safety na doon sa land area na using pa rin the same, yung vehicle. Ano yung towed ba yun, kaibigan ko? Oo, Tactical Operative Amphibious Drive. Yan. Amphibious, so ibig sabihin pwede sa tubig, pwede sa lupa. Yan, kaibigan Robert. Alam mo, yan talaga ang teknolohiya ngayon, di ba? Hindi na natin talaga yan. Ibig sabihin, that is already our mindset. Now, we have to be prepared and ready to adapt technology. Yes, correct. We do. Siyempre, kanina nga mga kaibigan, ang inyong lingkod, galing nga dito sa warehouse ng Santa Rosa, ng Comelec, dito sa kilometer 43, Santa Rosa City, Laguna. Nandyan pala yung bagong warehouse nila, kung saan nandun yung mga PCOS machine, mga kaibigan. At siyempre, katulad nga na ng banggit, itong PCOS machine, ito makabagong teknolohiya, pagdating sa mga eleksyon, no? Kasi mabilis ang pagbibilang daw nila, at hindi na nangangailangan ng maraming tao na mag-ooperate doon sa botohan, sa bilangan, di ba? Samantala ng mga panahon noon naabot na magdamag at mano-mano. Ngayon sa pamagitan ng teknolohiya, ito na. Kaya nga yung magmano-mano dati, ang kanilang observation, pwedeng isang cause ng dayaan, patayin yung ilaw. Oo, di ba? Nabago na ngayon yung naman ng ballot box. Ayun, di ba? Pero ngayon hindi na, no? It's really the machine, guarded na, mayroon ng safety measures, security measures, at ang importante kay Benrat, mapabilis na. In fact, ang Comelec na, because of technology, 2 oras ang binawas nila ngayon sa normal voting hours, di ba? Mabilis. At syempre, pinangunahan nito, walang iba, kundi yung chairman ng Comelec, si Comelec Chair Andres Bautista. At si Comelec spokesperson James Jimenez, no? Dito yan sa Santa Rosa kanina. Kasama natin yung iba pang mga national media, mga mamahayag, TV, radyo at mga dyaryo, mga pahayagan, no? At ngayon, nandun ngayon sa Santa Rosa warehouse, nasa 71,346 both counting machines, so BCMs ngayon na nandiyan. So, na-remember, anong company yun, kaibigan Robert? Yung mga workers nila doon? It's a private company? Yes, under pa rin sila ng Smartmatic. Itong, pero may manpower provider yung Smartmatic. Yung Viewlinks, yun. Okay, kasi I remember a month ago, nag-conduct sila ng job fair dito. Naghahanap sila ng 1,000 workers or employees for the Smartmatic machine. And nakikita ko ganina sa ginawa mo, yung kinuha mong picture, talagang napakalaki pa lang. Yes, ito yung itong facilities na ito, 5 hectare ito, kaibigan Sen. At 5 building ito. May building for storage, may building for yung mga testing area, yung mga, kasi yung mga tinetesting yan meron yung building, tapos yung mga pag-check ng mga safekeeping na rin yung iba, yung na-check na. So I hope, we wish, everybody is wishing na this could be a peaceful and effective election, May 2016 because of technology. Kasi malaking bagay na talaga, kaya ulit-ulitin natin na eventually everything revolves on technology, maski dito sa atin, kaibigang Robert. Okay, yung camera na lang yan na naka-hook up na doon sa internet. Itong nandito tayo, imagine ang ating kapihan sa Calabarzon sa radyo. Yes. Dito lang, ilang square meter lang ito, pero rinig tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo via live stream. Yan ang epekto ng technology. Now, ang tanong dyan, ano bang basic dyan sa technology? Of course, ang basic dyan, mga principles of we call it physics, no? Physics, math, thermodynamics, yun lang naman mga principle, tapos ina-apply lang naman nila kasi may kasabihan tayo kay Bang Robert in terms of matters and things. Dito sa ating mundo, matter cannot be created nor destroyed.
It can only be transformed, di ba? So these things are from a simple element, it becomes a compound, di ba? And then a compound become a system. Kaya, and everything in the process along the way, meron silang mga formula. Ayun ang mga iniisip ng ating mga scientists, yung mga formula sa ulado nila. Kaya doon sila talaga binuhos nila. Plus, ito maganda, Ibing Robert. Anin mo man yung all your knowledge or scientific knowledge, di ba? Wala ka naman puso na tumulong. Yes. Yan, kaya yun sila, mandated sila, yung ating Barangay State University, Batangas State University, not only to teach but do research para sa kapakanan ng ating taong bayan. And that is a welcome idea because akala natin na napabayaan na talaga yung research and development. Kasi sa ibang bansa, kaibigang Robert, kaya sila lumaki ang kailang economy because very extensive yung support ng kailang research and development efforts. Pag may mga nakatuklas doon, pupunta agad doon sa kanilang patent office, ipapatent agad, may nakita, ima-manufacture agad, pupunta na sa merkado. Ultimo nga yung mga blade, ultimo yung pinakita yan sa yung proseso paggawa ng yung ating pang-shape, pang-ahit. Di ba? Gaano katalim yun? Kanipis naman ang bagay na yan, di ba? Pero yun pala, sa dami naman, isa lang naka-invento doon. Ngayon, may yung mga disposable. Pagkatapos ng ilang gamit yan, tapon mo na yan. Okay. But then, ang epekto doon, ibang nakapagtataka, ang nipis-nipis ng blade. Di ba? Paano ginawa yun? Di ba? Napatalas nila ng ganun. Oo, napatalas nila at na-fit nila sa isang lalagyan na ganyan lang kaliit. Di ba? So, yun ang mga epekto ng teknolohiya. Yes. Kaya mayroong kasabihan mayroong nga na isang term na ginagamit sa mga scientists, yung eureka. Yeah, I found it, di ba? I found it. The aha moment. Pero minsan naman kaibigang Robert kasi, yung discoveries are not really intended doon sa kanilang ginawang proseso. Bigla na lang ang epekto, ay ito pala yun, nagkakaroon, di ba? At least, meron silang ginagawa na objective processing of their ideas into reality. Tama, correct yun. No? At syempre, ang maganda dun sa mga ating mga scientists, yung mga maghusay, mga think tank, kumbaga, willing sila, na puntahan nyo kami, ganito, ganyan, puntahan nyo kami at pasyalan nyo kami. Nag-i-encourage sila, nag-i-invite sila para naman ma-share din kanila yung mga kanilang kaalaman, at maipakita yung kaya ng Pinoy, kaya ng ating mga kababayan. Ganon din dito sa kaibigan Sen, itong yung warehouse ng Comelec. Si Chairman Bautista kasi, kaibigan Sen, ay nag-iimbita hindi lamang sa mga media kasi ito yung unang na ipakita sa media itong warehouse. Kauna-unahan itong nangyari kaninang umaga. Pero hindi matatapos lamang sa media ang kailangan pumunta. Kung halimbawa, yung mga political party dyan, ay mag-set kayo ng date, welcome kayo sa warehouse para makita nyo naman yung transparency na sinasabi natin. Makita ninyo yung teknolohiya na kung ano nangyayari sa loob para magkaroon kayo ng idea. Ganun din yung mga civil society organization, kaibigan Sen. Pwede silang pumunta, magsabi lang sila sa Comelec, magpa-schedule sila, ituturo sila doon mismo sa warehouse. Yun, maganda. Ibig sabihin, transparent talaga ang ating Comelec. Yes, oo. Para mawala yung agam-agam. Oo, kasi marami nagsasabi na automatic na yan, ay yung manual ganito ganare. Ayan, so, lalo na. Kaya lang, siyempre. Since ordinary people, kaibigang Robert, hindi naman may nakakaintindi masyado, mayroong mag-explain sa kanila. Meron yun parang tour guide. Si Engineer Hernan Tadeos, Julio Tadeos Hernan. Siya yung administrative service officer doon sa loob. Okay, so speaking of technology and education, itong kaibigan natin si Dr. Garcia, hindi pa talaga niya bibitawan at yan, ipapatuloy talaga niya ang paggawa niya ng libro, Rizal and Towards Nation Building. Siguro sa isip ni Dr. Garcia, noong panahon ng Rizal ay yung ini-envision na niya yung mga technology na ito. At saka kaibigan natin si Ronald De Leon na yung kanyang copywriter at saka si kaibigang Oscar Cawilan. Okay, busy din naman sa pag-monitor ng ating mga output dyan. At syempre yung mga kaibigan natin sila Diggaray Solosano, nandyan kanina sa Camp Vicente Lim at dumating daw ang ating Secretary of Interior and Local Government, si SILG Sarmiento. Kanina dumating dyan.
At nandun nata sila sa office ng ating mga kaibigan sa CIDG. So binabati natin the new head, no, the commander of the CIDG, the Criminal Investigation Detection Group of the Philippine National Police, Calabarzon, okay? Senior Superintendent Joel Pernito, sir. Good afternoon. At of course, ang ating kaibigan na palaging sumusuporta sa ating programa, si Police Superintendent Citadel Gawiran. Alright, Okay, yan. Siyempre. Information Officer of the Police Regional Office, Calabarzon. At siyempre, hindi rin natin malilimutan yung ating kaibigan dyan, si Regional Director Yogi Pilumen Ruiz. At nagpadala, may accomplishment sila, no? Mamaya Yes, makikita maganda natin ang accomplishment report nila. At tuloy-tuloy yan, mga kaibigan. Sa pamamagitan din ng teknolohiya, mga kaibigan, ikaw man na nasa kalye, ay may nakita kang ganito-ganyan, isang text lamang, because of technology, makakarating sa kanila impormasyon. Yun ang mga magagandang impormasyon na naibabahagi natin sa pamamagitan ng teknolohiya, kaibigan. So, marami pa tayo, malayo pa ang pupuntahan ng ating research and development dito sa Pilipinas, hindi lang pagdating sa disaster, pagdating sa mga bagay, lalo ng food security, di ba, kaibigan Robert. It is also through technology na mapadami natin at resistant ng mga diseases. At the same time, will provide the necessary supply of food. Kasi yan, ang problema kasi useless yung pinag-usapan natin lahat. Diba? About these things, technology, business kung walang pagkain. Diba? Walang security on food. Or ang meaning sa food security, available ka anytime on demand, very affordable, sa mga ordinary people, rich and poor alike, and very also accessible na nandun lang malapit, di ba? Yes, at syempre may announcement tayo doon sa ating mga kabataan patroller dito yan dyan sa lungsod ng Calamba, no? Itong drone training workshop sa February 6 and 7 po, huwag niyong kalimutan. Diyan po yan magaganap sa Chipeco Hall, Jose Rizal Memorial School sa Calamba City. At maghapon po yan itong Grown Grassroots Online Web-Based Newsroom. At sa temang Inspired, Involved, and Informed, your news is our news. Yan. So, anyway, mga kaibigan, meron tayong isang sa mga estudyante dyan. Alam mo, we need the future. Sabi nga ni ating national hero, si Dr. Rizal, the future is on the youth. Diba? Ang kinabukasan ay nasa kabataan. Okay? Yan, gagamitin ang talino ng kabataan. Kabataan ng pag-asa. Pag-asa, okay? So, gagamitin din the talent. Kasi yun naman ay pare-parehas ang talent na binigay. Kaya lang along the way nagkakaiba na kasi yung iba masipag, yung iba nagbubulakbol. Kaya bigyan natin sila yung isang dedication na kanta dyan. Kung meron tayo dyan ating engineer para ito sa mga estudyante. Siguro makakarelate itong iba nito. Yes, oo. At syempre, no, yung mga kaibigan natin dyan sa Quezon, lalawigan ng Quezon, binabati natin sila. Yung sila kaibigan Gideon Belen, no? At yung mga taga Sampaloc, Quezon, no? Yes, si Mayor Naning Torres ng Sampaloc, Quezon, na binabati natin yan. Mga kaibigan natin yan. Si Representative 3rd District Representative or 4th District Representative Erin Tanyada. Binabati natin yan. Alright. Mga kaibigan, no, at nga pala, kailangan din nating ipaalam sa ating mga kaibigan na ang kanina, nang binanggit natin ng PIDEA, no, yung mga gustong magsumbong, magbigay ng impormasyon sa mga taga-PIDEA, mag-text lamang po sa numerong sa Smart Subscribers 0999-888-7332. Sa mga Sun Subscribers naman, 0925-573-7332. At sa Globe subscribers ay 0927-915-0616. At okay? At okay, bago yan ko kaibigan Robert, ating i-congratulate ang San Miguel
your team na for making history by winning the PBA Philippine Cup title. Alright, congratulations! High school life, for my high school life, every memory kay ganda. High school days, so my high school days are exciting kay saya. There are times my problema Yan mga kaibigan, no? High school life, no? Naalala ko tuloy nung ako'y high school student, no? At syempre, ay kailangan pa rin, no? Lalo na pag ang pinaka-risk diyan sa high school life, third year high school eh. Diyan lumalabas ang mga kapilyuhan, ano, mga kaibigan. At syempre, ang programa K2 dito naman, sa mga ganyang bagay, lagi nagpapaalala. Saan man panig ka ng bansa, saan man panig ka ng mundo. At laging paalala ng programang K2 dito, maging matalino, huwag magpadalos-dalos. Mga kaibigan, ako po ang inyong kaibigan Robert Michael. Muli, magsama-sama tayo bukas sa politics and governance ang ating tatalakayin. At ito naman yung kaibigan Sen na bumabati din sa ating kaibigan Boots Sabal ng San Miguel Corporation. Ang kaibigan ninyong Cathy Lipton na bumabati sa inyong lahat, lalo-lalo na sa DILG region. Okay, kami ang inyong tropang K2 dito! School days, so my high school days are exciting kay saya. High school life, but ang high school life ay walang kasing saya. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2 dito. May kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Kaibigan mo, nakahandang lumamay sa'yo.